So, isang bagyo pa ang inaasahan natin bago matapos ang taon? For now po, based po sa ating latest na TC Threat Potential Forecast o yung possibility na may mabuo pong sama ng panahon na or pumasok po sa loob ng ating PAR, for the weeks of or for the days of December 18 onwards, may possibility po na baka may low pressure area na maaaring pumasok or mabuo dito sa loob ng ating area of responsibility. Pero sa ngayon po, dahil may kalayuan itong forecast period, so mataas pa rin po yung potential na magbago po yung scenario. So as long as wala pa po tayo na monitor sa ngayon na sama ng panahon, ay hindi pa po set in stone kumbaga na meron po talagang sama ng panahon. So continuous pa rin po yung monitoring natin for now, at sa mga susunod na araw ay update din po natin yung ating mga kababayan sa mga potential na sama ng panahon po or low pressure area o bagyo na maaari makaka-apekto po sa ating bansa. So, wala po kayong nakikita pa rin hanggang sa mga oras na ito? Yes po, tama po. Okay. So, yung sinasabi niyo pong posibleng December 18 and onwards, ano po yan? Because of past experiences? Ganun ho ba yun? Based po siya sa ating mga modeling or numerical model prediction, yung ginagamit po natin para ma-determine if may potential po na may mga weather systems na posible po makaka-apekto sa ating bansa over the next few days. So for now po, forecast po siya based sa ating current data, kumbaga. I So see. so for example, i-update po natin siya sa susunod na oras, ay maaaring may potential na magbago din po yung scenario over the next Opo. week. Pero sa ngayon, ano ho ba yung nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa? Kasama na Metro Manila? Yes po, for Metro Manila area, pati na rin po yung mga karatig na probinsya dito po sa Calabarzon, as well as portions po ng Bicol region, particularly dyan po sa may Camarines provinces, sa may Catanduanes, pati rin sa eastern portion ng Central Luzon. Yan po yung shear line o yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. So pag may shear line po talaga, meron po talaga mga kapal na kaulapan na nagdudulot po talaga ng buong araw na tuloy-tuloy na makulimlim na panahon, pati na rin yung mga pag-ulan. So yun po yung dahilan kung bakit nagiging maulan po dito sa may areas po ng Calabarzon, pati na rin po dito sa Metro Manila, as well as sa mga nearby provinces. Meanwhile, sa may eastern sections naman po ng Visayas and Mindanao, ang nagpapaulan po dyan ay yung easterlies. Ito na po yung hangin na nanggagaling po sa dagat Pasipiko. So nagiging makulimlim din po yung panahon dyan, at may mga kasama din po yan ng mga pag-ulan. And dito naman po sa may bahagi ng northern Luzon, yung amihan naman po yung nagdudulot ng maulap na kalangitan. Although yung mga pag-ulan naman na nararanasan po sa areas na yan is around nasa light to moderate. And for the rest of the country po, ay yung condition or weather conditions po natin, yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan, at kung may mga pag-ulan man po ay mga biglaan o mga panandalian lamang na mas madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Rhea, particular sa Negros Island, kamusta ang lagay ng panahon kung saan nagkakaroon nga ng pag-aalborotang bulkang Canlaon? Yes po, for Negros Island region, particularly yung sa area sa general vicinity po ng Bulkang Canlaon, ay yung weather conditions po natin dyan is possible pa rin po na may mga biglaan na buhos ng ulan or mga severe thunderstorms. Pero generally, hindi po yung buong araw po talaga na tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, especially po ngayong gabi. For this evening until early next morning, mas magiging madalas lamang po yung mga isolated na mga pag-ulan. So as much as possible po, continuous po ito yung monitoring natin ng mga thunderstorm advisory po na nilalabas ng ating Regional Services Division. Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres, maraming salamat sa iyo.